Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Sa kabila ng mainit na isyu ngayon sa politika, kaugnay sa controversial na flood control project, lalong tumitindi ang galit ng publiko matapos tila napakabagal ng aksyon ng gobyerno para mapanagot at maparusahan ang mga mastermind at korap na opisyal ng pamahalaan. Isa na nga dito ang tila ginagawang delaying tactics at sabwatan ng ilang gabinete ni PBBM para malinis ang pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez Jr. na itinuturo nga pangunahing mastermind sa isyu ng korupsyon. Maliban dyan, isa rin sa ikinagagalit ng publiko ay ang tila planadong pagtakas ni Saldico sa kasagsagan ng isinasagawang pagdinig sa Senado, kung saan ay siya ang pangunahing target at akusado dito. Nito lang nakalipas na araw ay kinumpirma ng kaap na 3 sa air assets ni Saldico ang malayang nakalabas ng bansa, sa kabila ng dapat sana ay bantay sarado ito ng gobyerno. Ayon kay Nabotas sa Representative Toby Chanco, patunay lamang na mahina ang gobyerno ni PBBM para agad na maagapan ang pagtakas ni Saldico at ang paglipad ng 3 assets ng dating mambabatas. Dagdag pa ni Chanco na wala na talagang balak umuwi ng bansa itong si Saldico para harapin ang kanyang mga kaso. Ay nga kay Chanco, imbes kasi naharapin nga yung mga alegasyon, ang ginawa nito ni Ko ay magbitiw bilang kongresista at ilabas ng bansa yung 3 sa kanyang air assets na kinumpirma na nga ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Kaya para kay Chanco, pagpapakita lang ito na wala na talagang intensyong umuwi sa bansa itong si Ko. Kaya panahon na raw para isulong na kanselahin na ang passport nitong dating kongresista. Para sa akin, ito isang national security issue dahil yung galit ng tao, patindi ng patindi. At nakita na natin yan, no, September 21, tinake advantage nila yung galit ng tao doon sa corruption sa infrastruktura para manggulo doon sa Mendiola. Bagamat kinumpirma ng kaap na wala o hindi sakay si Saldico sa isa sa 3 air assets niya na lumabas ng bansa, ayon sa kaap, posible pa rin daw namang mahabol at mabawi ang mga aircraft ng dating mambabatas. Ayon sa CAAP Director General Retired Lieutenant General Raul Del Rosario, kahit nasa ibang bansa na ang 3 sa air assets ng dating kongresista, maaari pa rin itong kumpiskahin ng CAAP oras na magkaroon na ng forfeiture order. Actually, kasama dun sa flight plan, pag nagre-request sila ng exit clearance, yung passenger manifest. So meron tayong listahan kung sino yung mga kasama doon at wala namang si Saldico doon. Sa 3 eroplano, clear po ayon sa manifest na naka-attach doon sa request for flight plan. Ano ang masasabi mo rito, kabayan? Naniniwala ka ba na malaki ang pagkukulang ng gobyerno ni PBBM o sinasadyang ilihis ang kaso sa mga totoong mastermind gaya ni Saldico at Martin Romualdez na kaalyado ng administrasyon? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ang kapakanan ng mga Pilipinong maliliit o may maliliit na negosyo ang isa sa mga isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa leaders meeting sa Gyeongso, South Korea. Binigyan din ito ng Pangulo sa kanyang pakikipagpulong sa Filipino community sa Busan, South Korea kagabi. Dahil po, halos sa 99% po ng negosyo, lalo na sa Pilipinas, ay MSME. Kaya't kailangan po nating alagaan ang mga nagpapatayo ng maliliit na negosyo. At para naman sila ay mapalago, hindi naman sila naiiwanan sa mga oportunidad na nandiyan, basta't maipalaman natin sa kanila. We will include digital trade opportunities, food and energy security, create sustainable jobs for our workers both at home and abroad. Sasamantalahin din ng Pangulo ang Economic Forum upang talakayin ang mga issues sa climate change at makikipag-ugnayan sa ibang bansa para sa solusyon dito.
makikipagpulong rin siya sa mga business leaders upang mahikayat ang pamumuhunan sa teknolohiya, agrikultura at renewable energy. Inanunsyo rin ni PBBM na magbubukas ang Philippine Consulate at SSS office sa Busan. Hindi sakay ng air asset na lumabas ng Pilipinas si resigned Congressman Elizalde Co. ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Noong Miyerkules, kinumpirma ng CAAP na nakalabas na ng Pilipinas ang 3 sa air assets na iniuugnay kay Co. Batay sa kanilang monitoring, nasa Kota Kinabalu, Malaysia ang 2 Agusta Westland helicopter. Umalis ang mga ito ng bansa noong August 20 at September 11. Samantala, ang Gulfstream aircraft ay nasa Singapore mula noong August 16. Ayon sa CAAP Director General Retired Lieutenant General Raul Del Rosario, kahit nasa ibang bansa na ang 3 sa air assets ng dating kongresista, maaari pa rin itong kumpiskahin ng CAAP oras na magkaroon na ng forfeiture order. Actually, kasama dun sa flight plan, pag nagre-request sila ng exit clearance, yung passenger manifest. So meron tayong listahan kung sino yung mga kasama doon at wala namang si Saldi ko doon. Sa 3 eroplano, clear po ayon sa manifest na naka-attach doon sa request for flight plan. Nadagdagan pa ang bilang ng mga kongresistang nagsapubliko ng kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Partikular na sina Navotas City Representative Toby Tiangco at House Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Nagkakahalaga ng 213.93 million pesos ang net worth ni Congressman Tiangco. Nagkakahalaga naman ng mahigit 70 million pesos ang net worth ni Congressman Erice. Hinikayat naman ng ilang minority members ang mga kapwa kongresistang wag nang magpatumpik-tumpik sa paglalabas ng kanilang SALN. Guidelines are important, no? Especially related to the SALN release, no? But what's more important is the call of the times. Nire-reiterate lang ng Makabayan Bloc yung kanyang challenge sa lahat ng mga opisyales, no? Kung walang itatago, ilabas. Nako, Jiggy, kung si Navotas Representative Toby Tiangco nga yung tatanungin, mukhang malabo nang umuwi pa ng Pilipinas itong si dating Congressman Zaldi Co. Pero dati na ngang sinabi ng DFA na hindi po yan basta-basta pwedeng gawin. Base kasi nga dito sa New Philippine Passport Act, pwede lang kansilahin ang pasaporte ng isang individual kung meron pong utos mula sa korte at kung tinuturing na siya nga pugante o convicted na criminal offense. Pero git nga ni Tiangco, may nakasaad din sa batas na pwedeng kansilahin ng DFA ang isang pasaporte kung alang-alang ito sa national security. Git ni Tiangco, dahil nga may malawakang mga kilos protesta kontra korupsyon, maituturing ng national security issue ang flood control scandal. Narito ang pahayag ni Congressman Toby Tiangco. Para sa akin, ito ay isang national security issue dahil yung galit ng tao, patindi ng patindi. At nakita na natin yan, no, September 21, tinake advantage nila yung galit ng tao doon sa corruption sa infrastruktura para manggulo doon sa Mendiola. Jiggy, pero para nga dito kay mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na isa rin pong abogado, may gray area sa usaping ito. Ang pinakamabilis or pinakasolusyon daw talaga, bilisan na nga itong pagsasampa ng mga kaso laban kay Ko para makapaglabas na nga ng ang Sandigan Bayan ng arrest warrant laban sa kanya. Kapag nangyari kasi yan, magkakaroon ng legal na basihan para kanselahin ang kanyang pasaporte. Jiggy. Tsaka pagka nakasuhan siya ay madali na rin makipag-coordinate sa Interpol yung ating mga otoridad para lalong mahanap at mamonitor kung nasan talaga ito si Ko. Marian, anong reaksyon ng mga kongresista sa rekomendasyon ng ICI kaugnay ng pagsasampa ng kaso sa ilang personalidad kabilang na si Ko?
Jiggy, sa kabila nga nitong rekomendasyon ng ICI, nahihinaan pa rin yung ilang mga kongresista sa kapangyarihan ng komisyon. Kaya may panibagong panukalang batas na inihain si Congressman Chanco sa ilalim ng House Bill number 5699 na bubuo sa Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Bibigyan ng kapangyarihan itong komisyon na magsampa ng mga reklamo, maghain ng sequestration o pagsamsam ng mga ari-arian, magpataw ng preventive suspension at maglabas ng hold departure orders laban sa mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Pero tiniyak ni Tiangco na sa ilalim ng kanyang panukalang batas ay hindi matatapakan ng bubuoing komisyon ang saklaw at kapangyarihan ng Ombudsman at DOJ. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Di ba? Ang dal-dal-dal nila noon na sinasabi nila ipapa-freeze order na natin sa AMLAC yan. Kasi remember, mga banateros, kay Pastor Kibuloy, hindi pa nga siya talagang lahat. And we know, nakita namin eh. We saw what happened. And it was so fast na freeze lahat. Na ang bilis-bilis na freeze ng AMLAC. Eto, mga kababayan. Pinatakas? Pinaalis? O sadyang may due process? Ano ba, yun yung sinasabi ni Marcos eh, sadyang may due process. O, yan na, due process. Ha? O, tuloy. So, wag natin sisihin ng kaap kasi hindi naman sila makakagalaw eh. Unless may freeze order. Unless merong ukutos ng korte. Hindi naman nila pwedeng basta-basta anuhin yun. So, kailangan, yun na nga. So, lalagyan ng bara. Ang AMLA, wala pa po kaming natatanggap na freeze order dito sa CAAP. Ang kagandahan is kahit na walang sikap sa bansa, dahil hindi na sila pwedeng i-deregister sa ating CAAP, hindi sila maibebenta. Yun naman ang importante. Jiggy, bukas ay magkakaroon ng meeting itong si Secretary Dizon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para nga sa pag-freeze itong mga air assets nito at yung tinatawag nating restitution o yung pagbabalik ng perang mga sangkot sa flood control scam sa Kaban ng Bayan. Jiggy. At Gerard, sa ibang usapin, may sinumite na raw na listahan ng mga contractor ng DPWH sa COMELEC. Ito ba yung mga nagbigay ng donasyon sa mga politiko ng eleksyon? Jiggy, certification ito ng 27 contractors ng DPWH na umani nagbigay ng donasyon sa iba't ibang mga kandidato noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ay maglalabas sila ng show cause order para pagpaliwanagin itong mga contractor na ito. Kabilang sa listahan na yan, Jiggy, ang Center Reconstruction and Development Incorporated na pinamumunuan ni Lawrence Lubiano na umani nagbigay ng donasyon kay Senator Chis Escudero. Yon! Siyempre, Chis Escudero na naman. Kayo ba mga kababayan naniniwala kayo na kay Chis Escudero lang? Ang daming binigyan ng tumulong ang mga kontraktor, mga kaibigan. Again, I'm not saying na ligtas si Chis Escudero, pero kasi yun personal. Meron niya ako, naalala ninyo, meron niya ako nilantad na mismong yung kumpanya ang nagbigay. Kasi hindi pwedeng banggitin yun kasi madadama yung mga kapatid sa Senado. Tama, mali. Pero ito, hindi naman yung kumpanya nagbigay, yung personal, yung tao lang. So, alam mo talagang pili yung kanilang binabanatan eh. Sa ilalim ng Omnibus Election Code ay bawal magbigay ng donasyon sa kampanya ng mga kandidato ang sino mang kumpanya na may kontrata sa pamahalaan. Ayan kumpanya. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Garcia. Tapos po na mapasagot natin yung 27 na yan ay pasasagutin naman po natin. Yun naman po mga kandidato na nabigyan, tumanggap mula po doon sa 27 na kontratista. Ang dami hong diversion na ginagawa ang gobyerno para talaga maiwas kay Martin at dito kay Marcos ang sisi ng flood control project. Ito mga ghost project na ito.
At isa na nga ho dyan ay walang iba kung hindi itong ombudsman na supposedly, di ba, ang ombudsman sana, ang focus nito, yung flood control. Ano ang focus niya? Yung lumang kaso na dismiss na pala. Sabi ko nga, parang hindi kasi ako makapaniwala, natatanga-tanga lang po si Remulla at hindi niya alam na na-dismiss na. Ano yun? Hindi siya nag-research? Hindi, I don't think so. Hindi siya tanga. Para, one, maaaring talagang inano nila yan. Sinadya para maingay, para mapunda kay. Ngayon, kasi kaliwat kanan ang interview kay Martires, di ba? Kaliwat kanan ang batikos kay Martires kung bakit pinalusot, bla bla bla. Ganon ang ginagawa ngayon. Tapos biglang sinamahan mo ngayon ng demanda ng ICI. O di parang ang dating, kita nyo na? Totoo talaga yung pagiging corrupt ni Villanueva. Para bagang pinapadumi nila ng pinadudumi si Villanueva. Para mawala doon ang atensyon doon sa talagang tunay na madumi. Naintindihan nyo? Obvious na obvious eh. Ako hindi talaga ako naniniwala. Maniwala kayo, hindi ako naniniwala. Magalit na kayo sa akin pero kasi hindi ako naniniwala eh. Based on evidence, based on people, based on circumstances. Di ba? Wala. Bakit nga? Isipin nyo na lang bakit kailangan itago pa yung interview? Ilabas nyo kaya? Kasi, tinan nyo dahil itinago yung interview, talagang ang iisipin ng tao, oo, siguro nalaman nga ng ICI na talagang may direktang pananagutan si Villanueva o si Estrada. Kasi tinago eh. Kung ilabas ninyo, makikita natin ngayon. We can now give our opinion and analysis. Iba't ibang tao magbibigay ng opinion. Sandali. Wala namang direct na kinaugnayan si Villanueva o si Estrada. Bakit sila na ano? Tapos makikita pa nila yung interview kay Romualdez. Naintindihan niyo ibig sabihin? Wala. So ngayon, ang iisipin ng tao, malamang na kaya sila dinumanda kasi meron talaga silang kinalaman. Kaya nga ako, I challenge the ICI, ilabas ninyo. Huwag kayo puro ganyan. Ilabas ninyo yung interview nyo, investigasyon ninyo sa lahat na nagpunta dyan. Sama na nyo na yung taga-Amerika na nagpunta dyan sa inyo. Ilabas nyo lahat ng... Kasi dapat transparent. Ilabas nyo. Bakit ayaw ninyong ilabas? Anong meron? Di ba? Sabi ko nga, yan yung makikita mo sa karsada ng yayabang. Karamihan dyan eh. Sila ho yun. Sila ho yung napakaraming security. Mantakin mo nga, di ba? Si Saldico, ilan daw ang security? Di umano? Allegedly? 40? Ano to? Yan ang din. May sariling private army. Sarili na, private pa, no? Di ba? Di ba? Hamon sila ng hamon. Remulla, hamon ka ng hamon ng Salen, di ba? Ginamit mo pa yan against Martires na bakit ganito ang Salen. Sige. Pero hindi naglalabas ng salin ng presidente. Mga kongresista hindi naglabas ng salin. Mabuti pa tong senador, naglabas na. Karamihan sa kanila, naglabas na ng salin. Pero sino nagpasimula ng pautot na kaepala na yan? Si Remulla. Ang lupit talaga eh. Kaya alam mo, ito mga ganitong eksena ninyo, ito yung pinaka matinding katarantaduhan eh. Totoo lang. Ito na yung question. Ito na yung question. Unya. Ito na yung question. Okay? Para naman maano natin. Sino? Ayan. Sino ang pinakamahirap sa salin sa Senado? Ayan. Sige. Sino ang pinakamababa ang salin sa Senado? Ayan. Sulat nyo sagot dyan. Anarot. Pati ko, mali-mali sagot mo ha. Hindi. Tama naman sagot nyan. Sino ang pinakamababa ang salin sa Senado? Ayun. Palakpakan. Pag kayo naman nag-comment at sumali sa contest na to, pag kayo kinumenta ni Ann Harot na ano Gcash mo, sagot naman kayo. Ayaw nyo sagutin si Ann Harot eh.
Pamimigay na lang natin yung GCash na yan sa ibang tao. Sayang din, pang alam ko, hindi kalakihan yan. Ito'y lamang pa, hindi naman po ito para, para ito'y konting kasiyahan, di ba? Konting entertainment baga. Kasiyahan ito sa ating mga kababayan na konting kape-kape everyday. Kasi mantakin mo, 1.5 per day din yun, ha? 1.5 times, wag na nga, mag-chat GPT ka na nga nang hindi magulo. How much? 1.5 per day in a month. Ano mo na, para huwag ka ng dami-dami pang compute. Tanong mo lang kay... Assuming in 1 month, 30 days. That's 45,000 per month.